Sana ang Philippine government ay maglagay ng isang official website kung saan makikita ang mga travel requirements depende sa category ng passenger. Kung Filipino, former Filipino citizen, or foreign nationals. Kasi kung hindi po ay marami pong malilito sa mga travel requirements dahil marami pong update na nilalabas ang Pilipinas. Wala pong bayad ang pagpaparegister sa e-travel, pero marami pong mga scam websites ang nagpe-pretend na sila ay official website for e-travel registration. Ipapakita ko ang mga website na nag-scam sa mga foreign nationals at kumukuha sila ng mga payment or kinukuha nila ang mga personal information kung kayo ay maglalagay ng iyong passport details sa mga websites na ito. Ito ay isang halimbawa ng isang scam website. Huwag magbibigay ng inyong personal information. Walang bayad ang pagpaparegister sa e-travel. Marami ng mga foreign nationals ang nabiktima ng mga scam websites. Kung ikaw ay babiyahe ng Pilipinas at ikaw ay isang former Filipino citizen, paano makakuha ng balikbayan privilege? Ibibigay po ang balikbayan privilege pagdating nyo po sa airport. So sa immigration, once na ipakita nyo ang inyong foreign passport, kung kayo ay former Filipino citizen, ay lalagyan po ito ng stamp na BB. So ako ay dual citizen pero foreign passport lang pinakita ko, yung US passport lang. At ito po ang tatak BB na nakalagay ay June 7 at nag-depart ako ng July 7, 2025. Sa mga nagtatanong kung paano makakuha ng balikbayan privilege, hindi po i-explain sa inyo kung ano po yung tatak sa inyong passport, pero ito po yung tatak ng balikbayan privilege na 1 year of visa-free stay in the Philippines. So wala pong bayad ito, makukuha ito pag-arrive nyo sa airport. So wala na kayong kailangang fill up na form, ang kailangan lang ay mag-register kayo sa e-travel. Sino-sino ang entitled sa balikbayan privilege at gaano katagal magstay sa Pilipinas? Ito pong balikbayan privilege ay privilege ito ng mga former Filipino citizens, pwede rin ng mga OFW, at extended ang privilege na to sa mga asawa ng former Filipino citizen or Filipino na kung asawa ninyo ay foreign national, pati na ang mga anak ninyo kung foreign citizen din, ay bibigyan din ng ganitong privilege. So basta magta-travel kayo together ay makakuha kayo ng ganitong visa-free stay in the Philippines na 1 year. Sa immigration ay wala na ring tinanong na ibang document sa akin gaya ng Philippine passport or birth certificate. US passport lang ang pinakita ko at ang aking e-travel registration. At hassle-free po ang paglabas or pag-exit sa customs at immigration. Pangalawa, kung ikaw ay pupunta ng Pilipinas, alamin mo kung kailangan ba ng visa, lalong-lalo na kung ikaw ay nagpa-naturalize as a foreign citizen sa ibang country. Meron po kasing listahan ang Pilipinas na kung ikaw ay national ng countries na ito po yung Executive Order number 408. Dito sa Executive Order number 408 na ito, nakalista po ang lahat ng countries kung saan kung ikaw ay national na or foreign national na, pwede kang magstay sa Philippines ng 30 days visa-free. Pero kung wala sa listahan ang iyong country na kung ikaw ay foreign national na, ay kailangan mo ng visa. Pwede kang mag-apply ng visa online at isubmit ang supporting documents sa Philippine Embassy kung saan sakop ang iyong residence. Pero may mga pasahero din na US citizen na hinanapan ng visa papunta ng Pilipinas. May mga subscribers tayo na nagbiyahe ng Pilipinas at hinanapan sila ng visa. Meron din akong isang kakilala na isang dual citizen at nagbiyahe siya papunta ng Pilipinas pero sumakay siya sa LA. So nung nasa LA na siya ay hinanapan siya ng mga documents. Hinanapan din siya ng visa papunta ng Pilipinas. Mabuti na lang at kompleto siya ng mga dokumento. Meron siyang birth certificate, meron siyang marriage certificate, meron siyang dual citizenship documents, meron din siyang Philippine passport. So, nakabiyahe siya pamunta ng Pilipinas pero unang-una
ay medyo hassle po ang paghingi sa kanya ng visa. Balitang-balita ngayon ang pag-end sa shoes off policy sa mga babiyahe. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nasa airport, hindi mo na kailangang tanggalin ang sapatos mo. At makikita ang policy na ito sa TSA website at ito ay announcement ng Homeland Security Secretary Christine Nock. Isa pang good news ay ang liquids rule na tatanggalin na rin sa airport security screening. So ngayon ay kailangan maglagay sa quart size na plastic or Ziploc bag ng 3.4 ounces na maximum kung meron kayong dadalhing liquid na nasa carry-on. Ito po ay ilan sa mga gamit na dinala ko, yung eye mask, itong anti-theft bag, at meron din akong travel adapter. Kung meron kayong mga electronics at kung hindi compatible ang dala nyong electronics na gagamitin sa Pilipinas. Nagdala rin ako ng sling bag para mas komportable kung magdadala ako ng ibang mga valuables, at meron din akong earplugs. At bago po ako bumiyahe ay winay ko muna ang aking mga carry-on at checked baggage dahil stricto po ang Korean Air. So Korean Air ang aking sinakyan at strict po sila pagdating sa weight ng inyong mga bagahe. So ito po ay isang carry-on. Combined carry-on at personal items ay 22 pounds at lahat ng valuables po andito sa aking personal item. Hindi po ako naglalagay ng valuables sa aking checked baggage. At laging tatandaan na dapat maaga kayong dumating sa airport at least 3 hours before your flight. At kung babiyahe sa Pilipinas ay dapat na ayos na po ang inyong e-travel registration. Nung bumiyahe ako, kumpleto po ang aking mga documents pero hindi na kailangang ipakita ang mga immigration requirements such as old Philippine passport or birth certificate ng aking anak. Kung ikaw ay isang former Filipino citizen at nagstay ka sa Pilipinas ng more than 1 year, ay pwedeng matawag na overstaying ka na dahil ikaw ay isang foreign national. Kailangan mong mag-extend ng iyong stay sa Philippines sa pamamagitan ng pagbabayad sa Bureau of Immigration ng fines or penalties kung ikaw ay nag-overstay na. Meron pong extension fee na babayaran sa Bureau of Immigration kung ikaw ay isang former Filipino citizen. So marami po ang hindi nakakaalam na ito na kung ikaw ay isang US citizen or isang foreign national na former Filipino citizen ay pwede ka nang magstay sa Pilipinas indefinitely. Hindi po ganyan ang sistema doon dahil kung ikaw ay isang foreign national, pwede ka magstay sa Philippines ng 30 days at kung ikaw naman ay isang foreign national at ang country mo ay kasama sa Executive Order number 408, pwede kang magstay sa Philippines for 30 days. Kung ikaw ay isang former Filipino citizen, pwede kang magstay sa Philippines for up to a period of 1 year. So beyond that date ay pwedeng matawag na overstaying at kailangan mo magbayad ng fines or penalties at extension fee kung magstay ka pa sa Pilipinas after 1 year. Kailangan ba ng visa pauwi ng Pilipinas kung ikaw ay isang former Filipino citizen? So depende po sa inyong country. Kung ikaw ay isang former Filipino citizen at ang iyong country ay nakalista sa Executive Order number 408, ano po ba itong batas na ito? So dito nakalagay ang list of countries kung saan ang mga nationals ay pwedeng magstay sa Philippines visa-free for 30 days. Kung hindi kasama sa country na ito ang iyong nationality, kung naging foreign national ka na, ay kailangan mong kumuha ng visa sa Philippine Consulate kung saan sakop ang iyong residence. Otherwise, ay pwede kang ma-deny ng entry sa Pilipinas. Kung ikaw naman ay nakabiyahe na sa Pilipinas, at maganda ang iyong experience at hassle-free po ito, ay pakishare lang po sa comments section below. Kung meron ka namang naging problema sa iyong pagbabiyahe, ay pakishare din po sa comment section below para po malaman ng ating mga kababayan na uuwi ng Pilipinas. Thank you guys for supporting my channel. I hope everyone is staying safe and have a great day.